Good morning mga ka-agri. Tayo po ngayon ay araw ng Lunes. Yan ho, tayo po ay magmumonitor. So matagal-tagal ho tayong hindi nakapag-update dito sa ating tanim na palay. Ito nga po pala ay Insik RC 216 inbred variety, na kung saan ginamitan natin ito ng farm practice plus yung mga biotechnology. So ito na siya mga ka-agri, may hinog na. Yung iba ay mga may nahuli dahil ho ay yan po ay mga binawasan. So estimated date ng maturity nito sa 112 days ay by October 19. Yan, kaunting pasilip at medyo hinog na po siya mga ka-agri. Yan. Mabuti naman at tinigilan na. At yan, mahinog-hinog na rin ho. Mayroon pa rin naman pong visible na mga kaibigan kulisap tulad nito. So ang pinaproblema lang natin sa panahong ito mga ka-agri ay naulan-ulan. Sana ho ay tayo tigilan ng malalakas na ulan para wag mabara po itong ating tanim. Pero dahil sa experimental natin ginawa ngayon na biotechnology, na kukuhan ko naman yung medyo maganda, may stronghold capacity siya. Kuwari ko naman hindi ito babara mga ka-agri. So i-share ko sa inyo at hindi tayo madamot sa kaunting kaalaman. Farmers practice mga ka-agri, plus ginamitan ho natin ito ng BioEnd, tapos ay amo. Yan, disclaimer lang po pala, tayo ho ay hindi nag-endorso ng produkto. Ito ay binabahagi natin. Yan ho ay binabahagi natin sa yung ginagawa nating sa kung paano natin i-manage ang ating palay. Hindi kagandahan ng palay, pero sa panahon ngayon mga ka-agri ay napakahirap umani dahil tag-ulan ho ngayon. So talagang expected na kakaunti ho ang ating maaani. Ito na yung pinakadulo. So far hindi pa naman pinapakialaman. Ituloy ko. Ginamitan ho natin ito mga ka-agri ng ang ating herbicide ay gumamit po tayo dito ng rug. Tapos ay hinaluan natin ng Almix. Ang ginamit naman natin mga ka-agri pesticide nito, unang bomba natin noon ay Prebaton. Yan, after nung siya ay nasa itong milking stage na, binira natin ito ng Goldrush mga ka-agri. Dahil sa totoo lang mga ka-agri, ang rice bag dito mga ka-agri, nung minonitor ko, akala ko hindi natutungo itong ating palay dahil sobrang dami. Sa bagamat tayo na una mga ka-agri, kaya yung piste ay talagang sa atin lahat. So inisprehan ho natin dahil tayo na bahala. Inisprehan natin ang Goldrush ayon sa recommendation na nakalagay doon sa kanyang bote. So sa ngayon ho mga ka-agri, wala na tayong ginawa rito. Hintayin na lang natin siyang mahinog. Kahit pa paano ng mga ka-agri, may laman naman. Tingnan nyo. Kahit pa paano. Pero kung hindi ko siguro yun binumba mga ka-agri, malamang sa malamang ay walang laman nito. Dahil sobrang dami. Yan. Tapos mga ka-agri, hindi maganda ang land preparation nito. Hindi tayo check doon sa 30 days na pagpapahinga ng lupa. Dahil biglaan pong ginawa natin dito. At basag linaw ng ginawa natin. Kaya medyo masama yung ating preparasyon.
Kaya by next cropping season, atin na itong papatagin ng maagap para masunod natin yung land preparation. Kaya sa ngayon, ganyan lang muna dahil una pong bukas ito dahil natingga ho yan ang dalawang anihan. Yan. So far mga ka-agri, ang kanyang batok ay magkakalaman. So magkakalaman siya. So by next cropping season, mayroon tayong bagong technology na i-apply at tayo nabiyayaan ng ating kaibigan from Davao pa. Abangan ho ninyo yun at i-update ko rin po yun. Yung Vigor Raha naman ang ating ibibira. Ganun pa rin, farmers practice, samahan natin ng mga concoctions na gawa-gawa natin mga ka-agri plus Vigor Raha. Yun ang abangan ho natin. At so far may laman naman. Pakita ko sa inyo ng close up. Ayan ho siya. Ayan ho. Yan, may laman. May laman naman ang batok mga ka-agri. Yan, yan na po yung batok ng ating uhay. So may laman naman siya mga ka-agri. Sana ay makaani tayo. Huwag sanang bagyuhin. Yan. At susubukan din natin mga ka-agri i-mechanize. Parang balak ko mga ka-agri sa harvest season nito ay gagamitan natin ng combine harvester kung kaya. Mayroon pa rin mga ka-agring atangya pero hindi na makakapikto yan. Mayroon pa rin mga ilan-ilan. Hindi na makakapikto diyan dahil matigas na ho naman ang butil nito. May atangya siya, may visible na atangya, may ilan-ilan. Yan. I-try natin combine harvester ito ang plano ko para makatipid-tipid sa upa. Yan, binawasan yan mga ka-agri. May mga part na binawasan. Talagang hindi natin maiwasan yan. Gagawin natin ngayon pagkaani, piprevent na natin yan. Talagang pupuksain na natin yan. So sa ngayon ay nasa 80%. Nasa 80% na hinug yung ating palay. Pero ang dahon niya mga ka-agri, makikita nyo ay berde pa. So, talagang mano pa siya. Sariwa pa yung dahon. Pero pagbiyayaan tayo mga ka-agri ng magandang panahon ay baka harvest na natin dahil napakahirap pagka month of October dito mga ka-agri sa bayan ng Real ay talagang maulan at bibihira po ang makakaani dahil gutom ang mga kalaban nating piste. Tsaka napakahirap talaga timingan pag ganitong wheat season. Kaya lagi na lang bungad namin, babawi na lang kami sa next cropping season. Ay sana naman ay makabawi tayo maski sa gastos ng ating pagtatrabaho at sa pag-aabala sa ating ginagawang talagang napakahirap. Malaki ang pagod natin dito mga ka-agri. Yan lang muna mga ka-agri ang ating update sa ating tinanim na palay na Insik RC216. Ako ang inyong ka-agri at ikaw ang bida. Maraming salamat po.